Itong motion ni Attorney Chel Jokno. Si Congressman Chel Jokno ay nag-motion sa Kamara na alisin doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan si Ramil Madriaga, ilipat ng kustodiya, dalhin na doon sa Kamara. Ang dahilan, una, para ma-secure siya kasi kung may mga banta na nga sa kanyang buhay. Yun ang una. Pangalawa, para madali siyang maka-attend sa mga patawag sa Kamara. Kasi dapat nandun na siya sa compound ng Kamara. Kasi kung Pangatlo, syempre kung kakausapin siya tungkol sa mga testimonya niya, sasabihin niya, gagawin niya doon sa Kamara, nandun na siya sa compound ng Kamara. So may motion na ganun si Congressman Chel Jokno. Didesisyonan yan sa March 25. Nung isang araw, kahapon pala, March 18, nung isang araw, hindi kahapon, hindi pa na-desisyonan yon kasi ang paliwanag ni Congresswoman Beatrix Luestro, kailangan munang i-notify ang kampo ni Sara o ng respondent. Kailangan munang i-notify sa mga motions na yon at hingin ang kanilang posisyon diyan sa mga motions na yan. Ay syempre, didesisyonan pa lang yan sa 25. Iniimbitahan na si Sara sa 25. Kaya ito mga kabunyog, ilinaw ko. Ang March 25, ang unang hearing proper. Imbitado na si Sara doon. Pag hindi siya umattend, bahala siya. Pero, didesisyonan na doon ang maraming bagay. Una, didesisyonan yung kay Madriaga. Kung talaga bang hihilingin na ng Kamara, kasi motion pa lang ni Congressman Chel Jokno. Hindi pa yun nadidesisyonan yung motion na yun. So madidesisyonan yung motion na yun sa March 25. Kasi doon didesisyonan kung si Madriaga nga ba ay ililipat na ng custody. Ang paglilinaw ni Congresswoman Beatrix Luestro, protective custody lang ang ililipat sa House. Ang korte pa rin kasi ang may control kay Madriaga. Kasi siyempre, may kaso siya sa RTC, yung kinaso ni Roque. Kaya, ang magdi-decide sa kanya ay ang korte. Kaya magpapaalam sa korte. Ay ngayon, hindi mo naman hihingin sa korte na alisin na sa korte ang jurisdiction. Korte pa rin ang may jurisdiction kay Madriaga. Pero, protective custody lang ang kukunin ng House para lang doon sa hearing sa impeachment ni Sara. O yan mga kabunyog, didesisyonan yan sa March 25. Pangalawa, sabi ni Congresswoman Beatrix Luestro, hindi naman ibig sabihin nito na ang jurisdiction kay Madriaga ay sa Kamara na. Hindi naman papayag ng ganun ang korte. Kasi bakit kasi may pakialam ang korte? Kasi nga may pending case si Madriaga sa Regional Trial Court dahil sa kaso ni Roque. May kinakaharap siyang kaso doon. So hindi naman siya pwedeng alisin sa korte. Korte pa rin ang magde-decide. Ang hihilingin lang sa korte, protective custody. For the meantime lang na mayroong hearing sa Kamara tungkol sa kaso niya, sa impeachment nga ni Sara. O yan mga kabunyog, no? Kaya ano na ito, kumbaga aabangan na natin to. Sana, manatiling matatag si Madriaga. Pero sa totoo lang mga kabunyog, kahit naman wala si Madriaga, kahit sabihin pa nilang siraan nila si Madriaga, kahit naman hindi magtestigo si Madriaga, yung mga ibang issue kay Sara, hindi naman si Madriaga ang testigo doon. Halimbawa, yung mga confidential funds. Maraming testigo doon, documentary evidence, yung sa Mary Grace Piatos, yung mga COA, mga dokumento ng COA, kumpleto na yun. Yung pagbabanta sa buhay ng presidente, hindi naman si Madriaga doon. Kaya yung may nagsasabi kasi, attorney, paano kung si Madriaga ay matakot, hindi na magsalita? Ano yun? Siyempre, ano rin yun, may epekto rin yun kasi si Madriaga yung magpapatunay na yung mga confidential funds dinala doon sa in order ni Nolasco, dinala niya doon sa isang mayor ng Laguna, tapos yung isa doon kay Attorney Monsayak, doon sa isang comedy bar sa Tomas Morato. Actually, ang isa sa dinalhan ni
Madriaga ng duffel bags na puno ng pera ay yung comedy bar sa Tomas Morato sa Quezon City. Nandun si Attorney Reynold Monsayak. Sino si Attorney Reynold Monsayak? Tagapagsalita yan ng opisina ni Sara noon. Pangalawa, yan yung may hawak ng procurement ng DepEd. Pangatlo, yan ang classmate ni Sara sa San Sebastian College of Law. Ngayon, yang si Attorney Reynold Monsayak, isa yan sa mga nakalistang 16 na lawyers ni Sara. Kaya nga pinapaalis ng Justice Committee, hindi nila pinapayagan si Monsayak kasi isa ito sa posibleng ipatawag pagdating diyan sa issue ng confidential funds. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, si Madriaga dagdag na testigo lang pagdating sa confidential funds. Pero kung si Madriaga man ay kumbaga matakot, hindi ano naman 'yon, posible 'yon na mangyari na baka hindi niya kayanin ang pressure sa kanya, tuloy pa rin 'yan. Marami namang mga matitibay na mga ebidensya. Marami rin. Pero siyempre, dagdag testigo si Madriaga. Dagdag testigo. Kaya nito mga kabunyog. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa March 25, ulitin ko, doon didesisyonan ng Justice Committee yung motion ni Congressman Chel Diokno na si Madriaga ay i-request sa korte na ilipat na sa Kamara para sa protective custody. Malalaman natin yan, ang desisyon yan sa March 25. Pangalawa, yung isang abogado, si Attorney Monsayak, na dinilibera ng pera ni Madriaga, ang motion doon, hindi dapat isama si Monsayak sa mga abogado ni Sara kasi posible siyang ipatawag. Hindi naman pwede yan. Pag pinatawag mo si Monsayak, baka sabihin niya, i-invoke niya lawyer-client privilege, kaya hindi siya pwedeng magsalita. Hindi pwede yun. Kaya, para walang conflict of interest, wag siyang payagan na maging abogado ni Sara. Yan yung didesisyonan din yan sa March 25. Si Attorney Michael Puwa sa si Monsayak. Kaya abangan natin, mga kabunyog. Ang isa pa, didesisyonan din sa March 25 yung mga isusubpina ng mga SALN, bank records ni Sara, ni Manscarpio. Sa March 25 din yan, didesisyonan. Bakit hindi na desisyonan noong March 18? Ang rules ayon kay Congresswoman Beatrix Listro, dapat na-inform ang respondent, si Sara Duterte. Dapat na-inform doon. Sa ngayon, na-inform na si Sara kasi napadalhan na ng kahapon ng notice. Inimbitahan na si Sara sa hearing sa 25. Nasa kanya kung a-attend siya o hindi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.